ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ang Ginoo gasulti siya nga walay nakakita sa iya o wala manganak o wala panganaka. Kini ano si Jesus Christ man ang gitawag nga Ginoo nga na may nakakita kay tao man siya si Jesus Christ gipada siya sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo lang. Dili sa ato sa mga Hudyo gipada. Hindi na bro. Jesus Christ kay si Jesus Christ ug si Moises ug si Juan usara sila. Kuana mga propeta nga mga sugo. Ang gisulti ni Jesus Christ sundin niyo ako aron malangit mo. Wala siya musulti nga siya ang Ginoo nga atong sambaw na ron malangit ta kay siya mo sa sala. Bro, ako ra kang gitubag sa Pinadayag 1, bersikulo 8. Ang ingon sa Pinadayag 1 bersikulo 8, niingon ang Dios kalabing gamhanan, ako ang Alpha ug ang Omega. Di ba? O yan, niingon si Jesucristo sa Pinadayag 22 bersikulo 12 ngadto 13 nga si Jesus niingon, ako ang Alpha ug ang Omega. Kinsa man to nag-ingon sa una sa Pinadayag 1:8. Sige. Ato pa kinsa bay gagama ni Adan ug si iba si Jesus Christ kay wala nimo masabtibo. Ngani po. Sa sinugdan, dili, ang gagama ni Adan ug si iba mo na tunay nga Dios. Ato pa si Jesus Christ wala pa siya sa mo naging akong gi-prove lagi bro. Kung naminaw ka sa kutubag ka. Ay sa bro, paminaw bro. Gitubag ka nako sa 17 Exodo. Dante sa nito ba ni panahon pa man ni Moises, di ba? Okay. Lagi. Karon. Ay sa paminaw. Gitubag ka nako nga sa Exodo 17 4 ngadto sa 5, di ba? Nakikistorya ang Dios ni Moises. O giingon ang Dios, mutindog ko ibabaw ni anang bato. Bunali ang bato ug mugduwa ang tubig aron makainom ang katawang Israel. Ang Dios may niingon na. Di ba? So karon sa iyo ba? Sige. ato pa ang katindog ato si Jesus Christ. Ang Dios. Kinsa Dios? Ang Dios kalabing manganan. No, lagi lang. Ayaw dumaging Biblia, ni ko ang Dios. Ang Dios, si Jesus Christ ang katindog Dios. Mo na nga, dili ba? Ang Dios may tindog dito. O yun ka ang Dios. Ang Dios. Kanya karon. Dili ko mukha. Si ang Dios ato, kinsa ba? Wala ko mo conclude nga katong Dios sa ato katong ipangita kinsa. Di ba karon? Ato katong ipangita nga ang Dios sa kigistorya niya ni Moises. Pero pag abot ni San Pablo bro, tanawa sa bagong tugod. Pag abot ni San Pablo sa unang Korinto, sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2, di man ta magpunto sa usa ka bersikulo ra. Aron may bawa na to ang kamaturan. Karon, ningon man dinhi sa unang Korinto kapitulo 10, sugdan na to sa 2 para makasabota. Sugdan na to sa 2. Ingon dinhi. Sinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan nga ang ingon nga mga sumusunod ni Moises. Kapitulo 3, bersikulo 3. Nangaon silang pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. So diha na to nahibaw-an nga kadto di ang Dios nga nagigistorya ni Moises sa daang tugon nga mobarog siya niadtong batuha. Si San Pablo mahingon nga siya mao si Kristo, dili ako. So kadto di ang nagigistorya ni Moises, si Kristo ang Dios to nga mao gi-conclude ni San Pablo nga katong Dios ang nagigistorya niya mao si Kristo. Sato pa si Kristo, si gagama ni Adan ug si iba. Ningon din sa Juan kapitulo 9 bersikulo 15. Nana ba? Sa Juan pagutana. Salamat bro sa nindot imong pangutana. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 19 ningon dinhi. Dara. Busa niingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang anak sa tao walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. So klaro kayo. Kaya ningon dinhi sa Genesis sa pagbuhat sa tao. Ningon dinhi. Unya niingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kung maingon ka nga ang Dios ura ang nagbuhat, nganong maingon man siya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya ra ba o aduna bay kauban? Ha?
Kamusta na ako. Ay, ang Diyos naman, ang Diyos, usara mo na, walay nakakita, wala mga anak, wala panganaka. Sige, pa, ingani bro. si Jesus Christ, di panganak siya ni Maria. Sa ito pa, kinsay gagama ni Maria? Ang Diyos. Ang Diyos, na ano gitawag nga ni mga Diyos, si Jesus Christ nga, napa sa sinapupunan ni... Mo bitaw na bro, nga ningon din sa Isaiah. Ay, sabo. Ito, tubagon ka na ko ha. Lain na po ni mo ng pangutana, tubagon sa kanako. Tubagon sa kanako, anang atong una nimo nga ningon ka nga apil ba di ay si Jesus sa pagbuhat sa tao. Mo nang ako pang gitubag sa Genesis 1:26 nga ningon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So nagpasabot nga adunay kauban sa pagpamuhat ang Dios. Okay, ningon din sa 17:5 mga igsoon. Juan 17:5, paminaw bro. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala kabuhata ang kalibutan. Di ba? Mo to nga ang Dios uban pa niya sa wala kabuhata ang kalibutan. So niyon ka nga kinsa man di ay pag-ingon sa pagbuhat sa tao ning kalibutan na buhaton nato ang tao sama sa atong hulagway. Adunay kauban ang Dios. No, kinsa man si Jesucristo. Mingon man siya sa Juan 5:19, ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Nya karon unsa man nato pag-prove nga kauban sila. Ningon lagi dinhi sa Juan 17:5, karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. So klaro na wala pabuhata ang kalibutan, nana si Kristo. Mo nang ipadayat dito nga katong batuha nga niingon ni Moises, si Kristo to nga niingon nga Dios. Nga nakikistorya ni Moises. Nga bunali na batuha, ningon ang Dios, bunali na batuha. O kanang iniguna limo na bugula ang tubig o makainom ang mga Israelita. So kita ang mga tao kung magkaibaw kinsa na. So giprove na ni San Pablo, ganingon San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 2 ngadto sa 5 nga katudin batuha nga niuban nilang Moises, katudin panahon na nga ang kauban ni Moises mga Israelita nga gipangguhaw gigutom, nanginom sila og nangaon sa espirituhanong pagkaon ug ilimnon. Unya, ditong batuha mao ito si Kristo nga nakikistorya ni Moises. No? So, atong na-prove nga si Kristo, lahi si Kristo sa iyang ni Muhammad. No? Kasi Muhammad namatay, unya upang mabanhaw. Unya si Kristo, namatay siya, unya nabanhaw. Mao man kalainan nato. Unya, grabe ra bang diingon si Kristo sa pinadayag nga siya ang Alpha ug ang Omega. Iyan ang giangkon nga siya ang Alpha ug ang Omega, nga ang labing gamhanang Dios. Giangkon na niya. Unya, dili din nato natuhuan. No? Unya, atong masabtan mga igsuon nga si Kristo nagpakatao nining kalibutan. No? Unya, ilalang siya sa usa ka babae kay niingon dia sa Isaiah 7:14 nga ang Dios may muhatag og timaan. Usa ka batang dalaga, manganak siya usa ka batang lalaki, o magsabak og manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Unya, asa man katumanan? Nasa bagong tugon sa Mateo 1:23. Si Maria manganak siya ang usa ka batang dalaga, manganak og magsabak og batang lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang iyang gianak ang Dios nga Emmanuel, nga miuban na dinhi kanato. Ha? Ang nganlan siya Emmanuel nga nagpasabot ang Dios miuban nato. No? So mga igsoon, klaro nga gipadayag dinhi sa barang kasulatan nga si Kristo muuyon ta nga si Kristo siya ang manluluwas. Pero niingon diya sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 7, walay tao nga maghukom nining kalibutan, kundi Dios lang ang maghukom. Kaya si Kristo kay siya man ang maghukom, gihukom man siya. So nagpasabot kay siya man ang hukom nato. So nagpasabot nga dili siya tao, kay naghukom man siya nato. Siya naghukom isip Dios. No?
Mo na mga igsoon, ang kaproblemahan lang nato ani, kitang mga tao mamatay ta pero di ta kunya ra ta mabanhaw sa panahon nga kita luwason ni Kristo. Iyan na takop man sa katapusan hukom. Mo nang ingon diya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18, 28 nga ang pagbalik ni Kristo hukman niya buhi o patay. Ang mga patay mubakod sa ilang lubnganan. Kanya kita mga buhi, hukman niya pinaagi sa atong mga binuhatan. Maayo og lautan. No? O na kita mga tao gihatagan tag freedom sa Dios. Gihatagan ta niya ingon diya sa Sirach 17 bersikulo 7 nga ang tao hatagad kaalam sa Dios aron mahibalo siya unsa ang maayo ug unsang dautan. Unya ang paghukom sa Dios pinaagi ningon San Pablo sa ikadawang Korinto kapitulo 10 bersikulo 5 kapitulo 5 bersikulo 10 nga ang paghukom sa Dios pinaagi sa pagbuhat niya maayo og dautan sa iyang binuhatan. So mao na nga kita gihatagan tag free will aron mahibaw ta nga makadistinguish ta unsa ang maayo unsang dautan nga atong buhaton. No? Mao na mga igsoon nga niining kabuntagon hapit alas 8. Sinibi bro. Siguro 5 minutes na lang. So, salamat kaayo nining kabuntagon ya bro. Salamat bro. Abay ka Okay ra ka bro. Salamat. So, nining kabuntagon, ako ka mong ihatag sa ato igsoon nga converted minister o pastor sa Saksi ni Jehovah since birth. No? Ya 15 years nga nahimo ng Katoliko, no? Unya since birth siya nahimong pastor o ministro sa Saksi ni Jehovah. Unya dito sa Mindanao nakatukod siya og simbahan, siyam kasimbahan sa Saksi ni Jehovah. Pero tungod sa iyang pagtuon, tungod sa iyang pagtuon diha sa pagtulunan diha simbahan Katoliko, aron lang makigdebate siya sa mga CFD, no? Nagtuon siya, iyang gitun-an ang doktrina sa simbahan Katoliko, mga pagtulunan, aron iya lang gupuon ang pangatarungan sa simbahan Katoliko o mga pagtulunan. Mao na nga sa iyang pagtuon, nakabig siya pagka-Katoliko. No? Nya ako kamong ihatag sa ato igsoon converted pastor, si Brother Paul, dili siya ganahan mo gamit sa iyang middle name, kanyang middle name San Pablo man. Nya sa nakatoliko na siya, gigamit na niya ang San Pablo. Brad Paul San Pablo Alima. Bro. Okay, salamat Brad Kaloy o sa tanan nga ni adinhi sa merkado publiko sa San Isidro. So ato sa gipasalamatan ang atong igsuon nga Muslim sa relihiyon nga Islam. So nindot kayo nga nangutana gyud siya sa mga pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo. Kay katong iyang giingon nga wala na, tala dito. So once again, atong pasalamatan ang atong igsuon nga Islam nga niagin siya dinhi dayon naminaw po siya sa mga tubag ni Brad Kaloy. So sa di pa kumuadto no sa akong topic, mohatag lang ko og gamay pod nga pagpasabot sa kinaiya o existence sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo wala diha magsugod sa dihang sa gimabdo sa mahal nga birhen. Kay si Kristo naay gitawag pre-human existence. Buti pasabot sa wala pa siya mamabdos diha sa mahal nga birhen, nag-exist na ang atong Ginoong Kristo. Balikan nato tong bersikulo nga gibasa kaganina sa Juan 17:5. Unsa may giingon sa atong Ginoong Kristo? Juan 17:5, karon amahan matud sa atong Ginoong Kristo, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa ato pa sa wala pa buhata ang kalibutan diha na si Kristo. Ngani miingon ang atong Ginoo sa Juan 8:58, mingon si Kristo sumala sa Juan 8:58, mingon ang atong Ginoong Kristo, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo sa wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Wala pa si Abraham,
nga mauna ang giila usab nga descendant sa mga Muslim, kay matod nila diha man sila mikune kang Ismail. Ismail kaliwat mana, anak mana ni Abraham. Mingon ato Ginoong Kristo, sa wala pa si Abraham, ako mauna. Kay sa wala pa ang kalibutan, diha na si Kristo. Mao bito pagbuhat sa kalibutan unsa may giingon sa Dios. Genesis 1:26. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa ato pa sa paghimo sa Dios sa tao, dili kay nag-inusara ra ang Dios nga Amahan. Miingon siya, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Pila man nakabokro? Kanang ato, isa o kapin sa usa? Mingon man Ginoo, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa ato pa na ay kauban ang Dios nga Amahan. Kisa may kauban, mingon si Jesus, sawa pabuhatan kalibutan, diha na siya. Sa ato pa diha na si Jesus, sawa pa siya, bisan ang kalibutan wa pahimua, diha na ang atong Ginoong Kristo. Di ba? Nakuha niya akong point? Og diha siya gipahimugso sa mahal nga Birhen. Kay ang Dios Espiritu man, wa man siya lawas nga unod nun. Aron nga siya makabaton og lawas o sa may giingon. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4. Kay wala may lawas nun nga sama kanato nga atong Ginoong Kristo sa Espiritu man Dios man siya. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4 ug 5 mo kini atong mabasa. Bersikulo 5. Tungod niini sa dayo ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. O dai ka si Kristo imapdos nga walay participation sa lalaki without sexual intercourse. Kay si Kristo, gamhanan si Kristo, Dios man siya. Sawa pang kalibutan diha naman siya. Ug unsa man siya? Dios siya, sawa pang kalibutan. Mo nang dinhi sa Revelation, miangkon gyud si Kristo nga siya Dios. So may giingon diri sa balang kasulatan. Gipadayag kapitulo 22, 12 ug 13 mo kining atong mabasa. Si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalagante aron ihatag ang tagatag sa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Unsa daw si Kristo? Siya ang Alpha ug ang Omega. Ang pangutana, Dios ba ning Alpha ug Omega? Tubag. Gipadayag 21:6 mo kining atong mamasa. Og miingon siya kanako natapos ng tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan o ang katapusan, ang giuhaw, hatagan kog tubig nga walay bayad, kay sa tuburan sa tubig sa kinabuhi, ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios. Unsa daw siya Alpha Omega? Dios dili. Dios sa ato pa si Kristo di ay miangkon nga siya Dios. Nabasa nganong niangkon man siya nga siya Dios kay tinuod man nga Dios siya. Pero sa dihang siya nahimong tao, dili mo tuwa ang mga tao nga Dios siya. Mo nang si Kristo gustong patiyon sa mga Hudiyo nga naman nagpaka-Dios man. Di man sila mo tuwa nga Dios si Kristo. Ang ilang pagtuo nga si Kristo tao kay panganak ni Mama Mary. Mananong sa magiyon sa balang kasulatan. Juan kapitulo 10. Mo kini ang ato mabasa sa balang kasulatan. Sa pag-ingon ni Jesus, ako ug ang Amahan usara. Nangasuko ang mga Hudiyo. Mingon ang mga Hudiyo, ang mga tao mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo
kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpaka-Dios ka. Mo nang gusto sa patyon sa Mahudeyo, kasi Kristo miingon, ako ug ang akong amahan usara. Mingon ang mga tao, mapasipalahon ka, dili ka namo gustong batuon kay naghimo kag maayo, batuon ka namo kay nagpasipala ka, ngano man tao ka lang, nganong nagpaka-Dios ka. Sa ato ba si Kristo miangkon nga siya Dios, mo nangge bato siya sa mga Hudiyo. Kay alang sa mga Hudiyo, si Kristo dili Dios, tao lang si Kristo. Mao ni ang pagtulunan sa mga iglesia ni Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo way kalainan sa mga Hudiyo. Ngano man ang mga Hudiyo, ang ilang pagtuo kang Kristo tao o dili Dios. Mo nang gusto nilang batuon si Jesus, kay si Jesus miangkon nga siya Dios, nga tao ra man unta ang siya. Sumala na sa ilang pagtuo. Mao nang kamatuoran sa balang kasulatan. Mao na og naa mo'y pangutana karon, pwede mo mangutana kanako. Kay kato akong kauban na naman to'y lecture dito sa simbahan. Karon kuha na to ang kamatuoran ba? Unang kamong mga Katoliko, bisag lain pang pagtuo, pwede makapunta na ni atong gihimong market preaching. Ayaw ko katahapi, matahami may mong injong sulaton, pinagi sa sulat, ihatag lang ako dire, kaya ako rin mutuno ni Paul. Kung gusto mo na inyo pang isulti, pwede pa na diyan na kripon. Okay. Ikan sa Muslim ka na. Ikan sa Muslim yang kuyat ko. Ang sa mga tuwan mo, tapos niya. Okay. Dahil punta na bro. Punta na. Okay, so naabot ka pangutanan mo. Salamat sa iyo nga nagipangutanan nga abot nato. Brad, ngano kuno si Jesus ana ay amahan nga si Mama Mary gitawag man nga virgin. Sa pagkatao ni Kristo naa siya'y amahan. Gitawag ni nga ama-ama nga mo si Jose. Sumala din sa Juan kapitulo 6 ato babasa. Dili man si Kristo ilo. Si Kristo doon ay mibarog nga amahan o ama-ama. Juan kapitulo 6 versikulo 47. Mingon sila, dili ba siya si Jesus nga anak ni Jose? Mao na nga sawa pa imabdos si Jose gipangasawa si Maria. Pero sa pagpangasawa wala hilabti ni Jose. Kaya ang gimabdo sa atong mahal nga birhen, lalang man sa Holy Spirit, wala man to iagig sexual intercourse. Karon kay nahimo man siyang tao nga sama nato, iyang girecognize ang iyang Diyos nga amahan nga kauban niya sa wala pang kalibutan nga amahan. Mao nang miingon siya sa 15, amahan, pasidunggi ako diha sa kadungganan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. So naa siya giila nga amahan sa iyang pagkatao, naapod siya giila nga iyang ama-ama nga mo si Jose. Mao ning ang tubag sa pangutana, Brad, ngano kuno si Jesus naa may amahan nga si Mary gitawag man nga virgin? Yes, gitawag siya nga virgin, ngano man wa man sa hilabtig tao, pero kinahanglan man ang tao naay amahan. Mo nang gibutang si Jose nga ama-ama, nahimong amahan nga tawhanon nga protector kang Ginoong Kristo. Pero ang tinuod niyang amahan, ang Diyos nga amahan, nga uban siya sa amahan sa wala pabuhata ang kalibutan. So virgin kay wa man hilabte og lalaki, lalang man sa Holy Spirit. Mo nang tubag sa pangutana. Sunod pangutana, Brad, nag-ingon ang usa ka Muslim kabahin sa kasulatan nga nag-ingon kuno si Jesucristo sa iyang mga disciples nga kinsang ang gusto ninyo nga mahimong usa kami ang iyang naong gihatag.
sa pinaka bata ba nga disipulo nga mao kunoy nalansang sa cross adi ni tinuod. Ang nalansang gyud ang atong Ginoong Kristo. Og dito gani ko sa Jerusalem nga atong miagi Gabriel, dito gyud ko sa gitagdukan sa cross sa Ginoo. Si Kristo gyud mao ang gilansang. Asa man nga history nga ang gilansang nalahi na hinuon. Ang tubag dili. Mabitaw nga ang kasaysayan kung maadto sa nagbuntaog nga history mao nang gitawag tag Kristiyanos, kaya kita gikan ta ni Kristo og si Kristo atong giila nga mao atong Ginoo mao ang nagtubos nato. Kung lain na nalansang di lain ang tubos nato. So ambot asa po ni sila gikan og informasyon nga wa man ni sa history, wa po ni sa Biblia. Basin minorities sa siguro ni. Basta ako dili ko mo to ini kay wa man ni ebidensya. Assumption naman naghimo ra ka imbento istorya ba nga di man si Kristo gilansang ato masong lain. Asang ebidensya na kaklaro man kaayo history nga ang gilansang gyud atong Ginoong Kristo. Mo nang moingon bitaw ta si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, og si Kristo mobalik sa kalibutan. Kuwa pas lahi pa ang gilansang sayop din ng Christianity. O di na mahimong pwede. Kay ang Christianity mao gyud ang nagdala sa kamatuoran kay si Kristo nga mga atong Ginoo, siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao nang tubag sa pangutana. Sunod nga pangutana. Bro, atong tagaag dugang kuano itong pangutana bitaw nga gingon nga pilam na yung Ginoo. Murag ahong apas ni dyan naglibog sa kay naman do'y mingon bisag mo diskurso nang usa ka nga atong paminawon karon si Ginoo kuan mao nang nalibog sila kay daghang Ginoo siguro sila pagtuo. Ja usar man jud tanang Ginoo sa imo na explicar. I-explicar kuno nga tanang uban nga manong gitawag og Ginoo nga kanang uban mga dagko sa kuan atong nasod sa atong probinsya tawgon manawag si Ginoo nga Tampulano. Ang Ginoo sa English na Mr. President, Mr. Alima. Sa Tagalog na Ginoong Alima. So ang kanang Ginoo, pwede ba sa paghatag nag-reverence, girespeto ni bang sa katao ba Ginoo. Pero kining pagka-Ginoo sa Ginoo gitawag nig Master. Siya ang atong agalon, siya ulipon ta sa Ginoo. So lahi ng pagka-Ginoo sa tao kay respeto na sa iyang pagkahalangdon, Mr. Alima, Ginoong Alima. Pwede na matawag nato isip pagrespeto sa imong pagkatao. Pero sa Dios lahi ang pagka-Ginoo niya is Master, agalon o kita na himong ulipon. Buti pasabot tag-iya siya sa tanan bisan sa atong kinabuhi. Mo na ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Di na nimo pwede himoong plus. Kaysa uban himo nang 1 + 1 + 1 = 3. Ang mathematics sa Ginoo dili man 1 × 1 × 1 = 1 man. Mabitaw maingon si Kristo ang lalaki ug babae dili na sila duha kundi usa na sila. Sa ato pang mathematics diha dili plus, may times. So ang atong gigamit 1 × 1 × 1 = 1. Dili kay 1 + 1 + 1 = 3. So mao nang tubag. Mao nang kalahian sa Ginoo nga gi-apply sa tao o ang pagka-Ginoo sa Dios mismo. Okay. Nasabtanan ninyo itong nangutana ito nga basig naglibog ay nakasabot. Wala may laing pangutana ni. Huwag na may pangutana kung ihatag na yung microphone. Pwede mangutana personal God. May ngini personal on God. Dayon atong i-differentiate no si Kristo ug si Muhammad. Si Kristo sa Colosas 3 nag-ingon, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo
tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios nga Amahan. Si Kristo tuan na sa langit, tupad sa Dios nga Amahan. Og sumala ni San Pablo dinhi sa versikulo 4, ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Og inigpakita niya, makita usab kamuuban kaniya, og moambit sa iyang himaya. So si Kristo tuan na sa langit mahimayaon. O kung kita nga nagsunod kang Kristo, sa dihang muuban na punta sa Ginoo, makaambit ta sa himaya ni Hesukristo. Tuan na sa Kristo sa langit. Kuman siyang kamatayon, nabanhaw man siya, o misaka sa langit, milingkod sa iyang Diyos nga Amahan sa langit. Sa ato pa si Kristo, lahi sa mga propeta. Nga naman, ang ubang mga propeta, sama ni Propeta Muhammad, wala pa man sa langit, kauban sa Ginoo. Wala pa may nakatestify nga si Muhammad may saka sa langit, milingkod sa tuo sa trono sa Dios. Pero si Kristo nakaabot na siya sa trono sa Dios, o siya ang muhukom kanatong tanan. Asa mabasa na? Mabasa nato dinhi sa 2 Timoteo 4:1. Sa atubangan sa Dios og ni Hesukristo nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay. Unsa si Kristo? Siya ang mohukom sa tanang tao. Siya gani ang mohukom ka Muhammad. Kasi Muhammad dili man ang maghukom. Ang mohukom ka Muhammad si Kristo. So sa ato pa, parihara ta ka Muhammad, hukmanan ta ni Kristo. Asa may labaw? Ikaw nga hukmanan o ikaw nga maghuhukom? Bro, ang tanang tao hukman ni Kristo. Pati si Muhammad mupailawom sa paghukom ni Kristo. Asa man ang atong labaw? Labaw gud si Kristo. Labaw si Kristo. Sa tanang propeta. Kung propeta ra si Kristo sa ila, mas labaw sa ka Muhammad. Nga naman si Muhammad hukmanan pod siya ni Kristo. Parihara sa Muhammad ato. Parihara sa tao, kita sa ato. Napabot sa hukom. Very good. So pangutana. Ano yung mga pangutana bro, murag kaning mga katawan na to, naana silang nuna pero mataha lang. Ngano kuno ang Katoliko nga kuwanta ka na nagkulit o mga larawan nga sa Exodo 20 maturo na sa versikulo 3 nga 4 nga gibawal man kuno na nga ang Katoliko naman kuno mo naga himo ana explicar kuno ni bro aron matagag lamdag ato mga kaigsunan na mao man ay gamiton sa ubang mga laing tinuhan kanang pag basa ng bersikulo sa dantugon sa Exodo ngano kuno nga atong supak nga gibawal naman adaan sa Ginoo. Explicar kuno na bro aron masabtan sa atong mga igsoon. Ato ning klarohon duha ka klase ang larawan. Kanang imong giingon sa Exodus kapitulo 20, larawan kana gibawal. Kanang larawan nga imo nang ipuli sa matuod nga Dios, masuko niya ng Ginoo. Mao nang larawang gibawal. Pero ang Dios nagsugo nga maghimo sa larawan. Asa man mabasa? Exodus kapitulo 25 18 hangtod sa 22, mingon ang Dios kang Moises paghimog larawan sa kerubin o anghel. Ibutang kini sa ibabaw sa arka sa kasabutan kay taliwa na lang maong larawan sa kerubin. Diha ako makitagbo kanimo alang sa kabalauran sa Israel. Sa ato pang Dios nagsugo usab nga magbuhat og larawan. Ezekiel 41:7-20 ato mabasa ang Biblia, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitag malarawan. Larawan sa kerubin, larawan sa taong duhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, sa sud ug gawas sa templo, kulitan o larawan ngano man ng larawa ano ang templo sa Ginoo na may larawan kay ang Dios nagsugo nga pakuliton og larawan. Sa ato pa duha ka klaseng larawan, larawang gibawal kung imo na nang ipuli sa matuod nga Dios, pero larawan nga makatabang kanimo nga maduol sa Dios, dili ka na bawal sama sa larawan sa masantos.
ang mga santos modelo sila ang makapaduol kanato ngadto sa Ginoo kang ilang kinabuhi gipamatud ang ilang balaan sulunda nato sila sa atong kinabuhi. So dunay duha ka klaseng larawan, larawang gibawal kadang larawan nga giisip nga Dios. Larawan sa Katoliko wala nato ni isipa nga Dios, wala ka na maapil sa gibawal. Mao nang tubag sa pangutana. Napay pangutana? Salamat kayo, Bruno. Klaro maigsoon nga ato masabtan ang explicar sa pagsoon nga safety kung Catholic Pretender sa atong diocese nga dunay mga larawan nga gidili ato mga larawan nga atong giisip nga Dios gidili na kay klaro man tong explicar niya nga ang Dios abuguhan mga bugo ng Diyos o ato na pulihan. Pero ang mga larawan nga ato na yung gitinir karon, mga larawan nga gitugot sa nag-explicar na. Naayoban nga, bro, naayoban na gigamit ko sa uban nga mga sikta na maingon silang ngano kuno nga kita mga Katoliko muyokdo sa mga larawan, muampo kuno sa mga larawan. Paliho kuno i-explicar na kay kana kasagaran ko na nga madunggan sa laing mga pagtuo nga pinagbaka panakasaka sila sa kabayan sa atong mga igsoong Katoliko mo nang ang uban ko nga di wa pa makatugkad nini wa makasabot mo nang ang uban madani mo nang explicar ko na paliwag na po ngano ko nga kita mo yukbo o mo ampo sa mga larawan na atong mga imahen diya sa atong simbahan nga Katoliko. Tubag, nag-ampo bata sa larawan. Baltimore Catechism number 223. Wala kita mag-ampo sa larawan. Nag-ampo kita sa gilarawanan ni ini. So walay Katoliko nga nag-ampo mismo sa larawan. Ang ilang giampuan kadtong gilarawanan sa baong larawan nga tuan na kauban sa Ginoo. Kay sa ako nang giingon ang mga santos sa dihang sila tuan na sa langit makaambit sila sa himaya sa Ginoo. Makadungog sila sa atong pag-ampo. Nagyukbo ta sa larawan, nagpasabot ba na agisimba na itong larawan? Ang tanang pagyukbo dili sabton na pagsimba. Kanang muyukbo ka sa imong pagkasaunon, mag-propose ka o kasal, muluhod man ng lalaki sa babae, nagpasabot ba nga iyang iisip nga Dios ang iyang asawa? O bagwa kay ang pagluhod nagpasabot ka na og pagrespeto. Kanang atong gihatag nga pagluhod sa malarawan, respeto na gitawag nagbenerisyon. Ang sa Dios gitawag na nga adorisyon. Mao nang sa Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang Diyos ragyod ang simbahon, ang malarawan ato ragyod ng respetoon. Mo na ang teaching sa Katoliko, mo nang kinahanglan tang mahibaw sa practice o pagtulunan sa atong simbahan. Naana po yung niabot nga sulat gikan sa LBC. Mabasa ba nga? Pino man kayo? Brad, ingon atong igsuon nga Muslim nga wala pa kuno mamatay si Jesus Christ na pa kuno tuwa sa langit kay buhi pa kuno hangtod karon. Mao nga mobalik pa siya dinhi sa kalibutan. Na ba na mabasa sa Bible? Wala daw espiritu nga niya mibalik sa kalibutan. Gitubag ko naman na sumala pa din sa Kolosas Kapitulo 2 at 3. Mo kini ang atong mabasa. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios Amahan. Si Kristo lagi tuwa na lagi sa langit, kauban sa Dios Amahan. Wa pa din sa tunga-tunga. Ang nama sa tunga dugay ba ito nakaabot? Year 33 pa man ito mikayab sa langit. Wa pa din kaabot sa langit. Nga nama sa tunga-tunga sa langit. Ang tubag, atong nabasa balikon ako.
sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin atoa si Kristo. Asa si Kristo? Atoa sa langit. Asa sa naglingkod? Sa trono, sa tuo, sa iyang amahan sa langit. Sa ito pa, di tinuod ng naa sa tunga-tunga sa langit. Tuan na di ay nakaabot sa langit. Isa man nag-inom na ito sa tunga-tunga. Dito mo gikan? Ha? Nga nung maingon man sila nga tunga-tunga, dito sila gikan sa tunga-tunga sa langit. Nahibaw man sa tuwa si Kristo. Mabasa na ito nga tuan na sa langit. Ipribahan ka na sa balaan nga kasulatan. Sumunang tubag sa pangutana sa atong minahal o hinigugma nga igsuon nga Muslim. Ato maguni silang gihigugma. Kay ato man ning dugo naman nato. Filipino maguni sila. Na atong makaigsuonan labi na sa Mindanao, kay taga Mindanao pud ko. Daghan ko kaila nga mga Muslim, mga buutan sila. So, no matter on sa atong relihiyon, Muslim ka mga Kristiyanos, kinahanglan nga magpuyo kita sa kinabuhi nga buutan o mahiusa kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang Christianity, ingon nako, supernatural religion. Ngano man ang ato magtutukod, namatay, nabanhaw, o tuan na karon sa langit. Ang kalahian lang sa Islam, kang ilang magtutukod na si Muhammad, namatay, apan wala pagod karon na halangit. Muna, o ang atong Ginoo nga nagtukod sa Kristyanismo, maghuhukom. Hukman niya ang tanan nga mga tao. O si Muhammad, usa sa iyang hukmanan sa Day of Judgment. Nay, pangutan na bro. Di na, pangutan na. Lain na itong pangutana bro nga wai ka pangutana sa tumaigsoon. Nga ito nga nagtuota nga anang pulo nga purgatorio nga matod pa nila, di ko na makitano mabasa sa Brang Kasulatan kanang gitawag og purgatorio. Nang ato ko nang explicar ko na bro karon matagag lamdang atong mga kaigsuon kapay niya na kay usap na sa gamiton sa upan natong mga igsuon laig pagtuo agi og pagpapugnaw o pagdaot sa atong tinuhan na Katoliko. Tubag Hebro 1:3, Purgationem peccatorum patiens. So na ang purgationem. Masama, linisanan na. Kay way makasud sa langit kadunay gamay nga lama sa sala gipadayag bito na 27. Sa unsang pagimahal langit Hebro 12:14, without the holiness no one can see the Lord face to face. Mao na ang namatay nga wala sa kahingpitan diha sa pagkabalaan o pagkasantos, dunay gamay nga lama o kahugawan, dili gyud na mahalangit, apan dili pud na itambog sa imperno. Asa man na ibutang, dunay gitawag middle state. Unang Pedro 3:18-20. Sa tawhanong kinabuhi ni Kristo sa gipatay, ug miadto siya sa bilangguan sa mga espiritu sa mga taong misupil sa Dios panahon ni Noe. Sunaan day pisuhan sa mga masupilon. Giwalihan ni Kristo, nganong giwalihan man? Kay doon na pa may paglaom na makalingkawas diha sa gitawag middle state kon linisanan. Gitawag nag purgatorio. Unsa man ang purgatorio? Derived sa word nga purge. Purge is to cleanse. Purio means place, teritoryo. Mo nang dapit nga linisanan gitawag purgatorio. Naa na sa Biblia mao na ang lugar nga butanganan ni adtong mga tao nga wala sa mortal sin, apan wala makabot sa kahingpitan sa pagkabalaan, dili sila mahalangit ngano man naa may lama sa sala, di man makasaka sa langit nga bisan dunay gamay nga lama. Mao nang kinahanglan nga dunay proseso sa paglinis. Ug human nga sila mahimong malinis, mahimo na silang hingpit, makasaka na sila kadto sa langit, makaatubang na sila sa himaya sa balaan nga Ginoo. Mo nang naa sa Bible, purgationem peccatorum patiens. Purgationem meaning linisanan. Mo nang purgatorio. Sunod pangutana. Ano pa ba itong pangutanan? Sabag isunod doon naman ako dire kay bahimong joy diktar atong
Ako na imo pasa ni Brad Paul. Magyapon daghang pagkutana dahil. Kanang langit ug paraiso kay iba din magkabih kay ang titito ko na kultura kamo sa langit wa kamo sa paraiso. Langit ug preso. Okay. Ya, pagkutana bro, baru ka na dahil sa kinobsan na sentence langit ug preso niya kaning langit ug preso speaker kuno na di ba day kuno sarana di ba day ka maura kuno na. Okay, bro. Kanang lugar nga didto ang Dios mao nang paraiso. Napadailaing asa man ang Ginoo nang puyo sa paraiso man sa langit. So kung asa ang Dios nga Amahan, tuwa po dito ang paraiso sa langit o tuwa po ito si Kristo. Ako naman ang gibasa. Ako po itunan. Gipadayag 22:1. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal mo na may paraiso. Nagikan sa maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Tuwa lagi si Kristo nga maong nating karnero ang kudiro sa Dios sa Dios nga Amahan. Tuwa sa paraiso sa Dios sa langit. Kaya kanang gipuy-an sa Dios mao man ang paraiso ug tuwa man si Kristo. Di ba ito naman ang gitubag? So natubag ganing pagutanaha. Ang langit o paraiso mao na sila. Ang langit nga diyan naa ang Ginoo o ang iyang trono na pa ba paraiso gawas pa niana nga tuwa ang Dios sa kuyo wa naman. So mo nang tubag sa pagutana. Okay kayo? Okay na natin. Pero basin mahibulong siya nga ang Bible ang iumag mga langit. Ako na ipasabot no. Kaya naarabanin sa 2 Corinto nga naay gitawag ikatulong langit. So ato ning sabton unsa ning mga langit dinhi. 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 2 o 4. May nailhan ako nga usa Kristohanon 14 katuig na karon sukat gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Ambot o gibayaw bagay siya sa panan-awon balamang kadto ang Dios ay nasayod. Sublion ko nasayod ako na kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Unsa nang paraiso? Mao toy katulong langit. Unsa man ang unang langit? Unsa man ang unang langit? Mateo 6:26 mayngon si Kristo, tan-awa ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Kanang atmosphere nga naglupan-lupad ang mga langgam gitawag gyapon naglangit, mao nang unang hutong sa langit. Ang ikaduha, unsa man Genesis 26:4, ang mga bituon sa langit. So kanang makita nato sa langit kanang mabituon mao na ikaduhang langit. Asa man ay katulong langit mao na ang gipuy-an sa Ginoo o nang sa atong pag-ampong amahan namo nga anaa ka sa langit. Kanang langit nga to ang Dios nga Amahan ug to apod si Kristo mao na ikatulong langit, mao nang paraiso. So to ana si Kristo sa paraiso sa ikatulong langit. Wala deh tuwa-tunga na deh si Kristo istar nagsulisoroy. Kay kaduhang langit mao man ang lugar, mao man ang universe nga nang mabituon ang buwan, mao na mayon tan-awang bituon sa langit. Langit na siya. Pero wa to ang Kristo ikatulo dito sa trono sa iyang langit ng Amahan. Mao nang paraiso. Ikatulong langit nga tuwa ang Ginoo. Sunod pa utana. Okay, sunod po na. Napaday po na doon na are kay adi kanina ning atong igsoon na taga atong igsoon mga safety pagsara ni makari din sa ato. Wala higayon ato ron mga kapangutana labi na sa ato mga igsoon Katoliko nga medyo aduna may paglibog sa inyong panguna nga gilibog usab sa ubang mga sekta sa pagtuo nga mo ay kasagaran nga mga kasaka sa kabayan nga mo atake sa atong doktrinang pagtuo Katoliko. Una di mo ma-explikaran hantod hinon nga madara ang iba na tumahigsayon mo nini gayon na nga pwede tang mga kapangutana karon. Pwede yan mo kata ya paano may magsidunat may magbuhistorya mo aray mo doon ako kay ako nalay mo hatag ko ni Brad Paul sa inyo mga kapangutana.
Kaganina explicar ni atong John si Brad Paul Lima kabahin sa purgatorio. May siyang kinakumpletuhan yun ang atong Ginoo na nag-andam ka nato kay sa pagkatao na to giandaman ta na ayuta ka ro tabubuhi na tibet ka ro malimpyo ta daghanon niya hanton nga na ang tao makakomento kasalanan. Mao nang gibilin ni Kristo yang gitugon na mga sakramento sa panatiuli mao nang naikupisyon. Hantod na explicar karon di padugan ni Brad Paul kabahin sa purgatorio apil na sa pagpangandam kaya atong pamaksyon nga nailama nagduteng sala nga di makasaka sa langit apan dili ang ipil at sumaygon sa impierno mao nang naay usa ka lugar nga impierno nga mao nay limpyohanan linisanan purgahon ta dito pinagi sa mga pag-ampo sa atong mga kaigsunan. May tabo niya na mga sunan na makalsoy na ta ang hadyon na tao langit. Di mo ito kung tada mga ito kinanitutan tayo ang pagpangandag na pinagbigan pa sa sinundanan. Kita magpakabuhi na tayo ta na sa tahon na pagbawan ta makalimutan pinagi sa tahon sa tubig na yan kaya ata na ito. Panahon na naatati sa kalimutan na ilayon makasata naayan dito po ang sakramento. Ito pa mga sakramento di malimpyo ang tao. Nalang ako hindi ka gusto malimpyo. Atong kabata ang malimpyo sa kasalanan na kapalunod sa mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon. Di lang po kaya ang pagkakaroon ng ano ang kung tao sa maulan na ay tawag ko impierno na hindi ang mga kalag na hayang pag-madong o langit na dili po anay makadong sa impierno. Atong padayon na itong mga pagkakaroon pinapis sa itong pagkamisa sa itong mga kalag may kadalang pagkira na magkalimpyo sa itong mga sa nanasa naapakaroon na utang sa impierno. Hindi kayo katong isplikan ni Brad Paul apilto sa katong impierno nagiandam nyo gipaluna na sa Ginoo ato na ng kalapasan kung kita di ta musanong sa mga pagtulunan na gibili na sa atong langitong amahan pinaagi sa iyang mga sumusunod din pinagi sa mga apostoles diha kang San Pedro o ingon man sa mga kaobispuhan o kaparian mao nang atong tan-awon giun sa kapagpangga kita nato giun sa kapagpangga sa atong Ginoo. Kapag may pangutana labo na pa sa Paul ato na pangutana tanang ipasa okay bro okay, anak ko niya pangutanang miabot Brad ingon ang atong maigsuong Muslim nga sa ilaha pito ka langit og pito pod kayuta tinuod ba ni Brad ang giingon sa Bible ikatulong langit so dili pito asa man ikapitong langit nga sa ako nang giingon dinhi sa 2 Korinto kapitulo 12 versikulo 2 dunay ikatulong langit so dili day pito ikatulo ra unsa ning unang langit Mateo 6:26 maingon si Kristo tan-awan ninyo ang langgam sa kalangitan mao nang unang langit kanang atmosphere nga diha naglupad-lupad maabot ang langgam tan-awa ang mga panganod sa langit na siya mo nang unang langit ay kaduhang langit Genesis 26:4 tan-awa ninyo ang bituon sa mga langit sa to pagkanang makita nato nga na dihang bituon langit na mo na kaduhang langit ang ikatulo unang hari 8:43 ang langit nga gipuy-an sa Ginoo kung naa pa ikapito kinsa minipuyo dito ang Ginoo tama naman sa ikatulo nagrepresentar man nga ang Ginoo is mo bitong gamito ng tulo perme anong tulo man gamiton perme kay nagsimbolo na sa Dios nga usa siya ka Dios pero tulo siya ka persona mo nang always gamito ng tulo sa balaang kasulatan i-presentar ang tulo ka persona diha sa pagka-Dios so naa pa ipito pag kisa minamuyo dito sa ika-4 ika-5 ika-7 ika-7 dito ka andana dahil ang Ginoo nga naman sa 3rd floor nanobra na dahil ta mo na siya mao na nganong mo gamit man ta nanangutana din ngano man daw mga langit o mga langit kay naalay katulong nga langit plural man na heavens plural unang langit ikaduhang langit ikatulong langit heavens ang plural na nga heavens does not mean nga 7 heavens so kung
pito ka langit, mabot og dito po sa lagikan siguro na eh. Magpito man eh. Basta dito sa lagikan, sister. Nakainom man sila na pito na eh. Pito po kuno kayuta. Pito kayuta. Gusto mo na pito kayuta? May isa may kalibutan. Sa solar system, isa lang ang yuta, isa lang ang Earth. The planet Earth. Mura na atong ipuyan. So dili tinuod nga pito. Usara ang planeta nga kalibutan, uyuta. Dili pito. So sunod pangapangutana, kung naa pa diha. So salamat gihapon no sa ato mga ison nga Muslims nga niya po dili kauban nato mga Pilipino. So nangutana gid sila kay Kristiyano man ta. So ato pon isulti ang atong tinuohang Kristiyano. Pero atong girespeto ang mga Muslim ha. Dago tag respeto sa mga Muslim. Kaya ato na silang makadugo isip mga Pilipino. Nagtuo sab sila kang Allah. Kanang Allah mao nang ilang Dios. Ang atong Dios mong Amahan, ang Anak, ang Holy Spirit. So naa tay Dios. So naa pay pangutana bro. Kinagdaman ka dihang listahan. Pangita ito pangutana bro basig na ito. Okay, napabay pangutana. Ang ato igsoon nga daghang kapangutana kami tani mayok pa nimo Bisaya kay mo tani mangunay explicar bro. Sagdi lang bro kay basin sa sunod point na kabit. Basin Tagalog, okay na po gumati Tagalog bro. Pagdaan Bible papuran katuburan. Bro, unsa man ka Okay. brother? Tagalog siya, Tagalog. Karang may Muslim ang dili kayo fluent sa Bisaya. Kunang kanja mabalik ko siya bro din magdana sa yang Bible kita kanang Quran. Gikan kag Mindanao bro, Mindanao ka? Ako Surigao man ko, Mindanao man ko. Apa ko bro? Ang among masilingan dito bro, mga Muslim, among simbahan silingan Muslim. Tama kayo bro. Pero bro, believe ko sa mga Muslim kay sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo wala nila dawata si Kristo, pero ang mga Muslim gidawat si Kristo nga propeta. Mo nang masuko ang mga Muslim sa mga Hudiyo. Kay dito si Kristo na tao sa Hudiyo, pero wa siya dawata sa iyang lungsod gipapatay. Mo nang nangasuko ang mga Muslim nga sila dako ang pagrespeto kang Kristo. Giisip na si Kristo nga propeta. Ang mga Muslim mitahod sa mahal nga birhen. Mas arang-arang pa ang mga Muslim kaysa protestante. Mas ganahan pa mi sa mga Muslim kaysa mga pastor nga sig-atake sa mga merit. Kay never gyud ng mga Muslim mo attack sa mahal nga birhen. Ilang yun ang gitahod sa mga mere. Ngani sa ilang Quran, isa na ka chapter Surah Maryam. Gihalad na sa mahal nga birhen. Mo nang papilion ko asa akong gusto, Muslim o protestante mag-atake sa kamamere. Mas gusto pa ko sa mga Muslim kaya dako sila respeto sa mahal nga birhen. Nindot kayo no, nindot kayo nga ang ato na yung mga igsoon na Muslim doon na di ay sa ato ang mga doon na sa ato pagtuong Katoliko. Karon po kayo, ka bang sige pumunta na bro, di ko kayo ba nga pagtindi mong nagtuo ni Kristo, nagtuo ni Mama Mary, nagtuo sa mga propeta kay matod pa nimo, dili maluwas kung dili tuuhan nato sila. Kanang tanang relihiyon gyud dili gyud makato sa langit kung dili sila mosunod sa mga propeta. Kana si Jesus Christ unsay yang gibuhat kung dili ka mosunod kay Jesus Christ unsay yang gibuhat dili gyud ka makato sa langit. Mao na ang kinaibahan lang nato ang uban nilang gigama nga Dios si Jesus Christ pero sa mga Muslim dili propeta na siya. Tugo siya. Unsay gibuhat ni Jesus Christ mao na atong sundon aron malangit ta. O si Mama Mary, yung siya yung ipanguhan, mo na itong ano, kasi na kung baga sa agianan, mo na itong dalan.
Ganun. Sundin mo ang tanang nag-iisip ko ay bilang gibuhat. Walang isip ka, wala sila gibuhat. Wala sila gisulti ang dautang na maka-tumo kay ang yung isulti nga tanang. Sundin niyo ako, aron malangin ko. Pero wala sila musulti nga siya ang Ginoo. Mo na pinaybahan lang ito. Mura yung mga nagkalahi anak ko bro. Pero si Jesus Christ, isa siya propeta. Propeta ang inyong pagkano. Pero hindi tayo gapan, murag doon rasa among pagtuon ng Katoliko sa among doktrina kay natumo mamamiri. Kung ikaw ni bro, na Paul Alima na mas mayo pa mga Muslim dahil sa mga kanang upang mga sikta na mamapun. Again, di pa naman po lang mamamiri. Di pa naman po. Nanganak po na siya nga wala yaman mo na siya mo. Nakikigama siya na Ginoo nga ang makatuwang mga tao. Ihatag microphone bro, ihatag microphone. Sige lang po para mas duwag sa... Makatuwang mga tao nga ang Ginoo yun. Bisa po siya yung gusto nga magbuhat doon. Para madungog ka sa mga tao ba? Para madungog ka bro, para madungog ka nila ba? Muna, nag-ibaran na si Jesus Christ nga wala yaman. Kaya aron makatuwang mga tao nga ang Ginoo yun. Makahimog siya o bisa po siya yung gusto nga. Pada ni ada lupa, jadi Okay, salamat kayo bro. Ang koleksyon na Muslim na matang sa kaduan niya din tungkol sa panginabuhi ulang kanyang pagpaligya sa tabako. Niya kanunay, marapupan na nato na karon tatama ibaw na pagtuo sa mga Muslim na gamay na diferensya sa atong Katoliko. Kaya ba sila Kristo pero propeta na si Kristo sa ilang pagtuo. Kita kaya nagtuo ba ni Kristo nga Ginoo Diyos of tao ang matuo. So napay gusto mangutana. Kining atong programa sa Katoliko lahi ni sa uban nga programa nga tinuhanon. Dito sa Tagbilaran City ang mga pastor magwali man po sa maingon ini. Pero kung pangutanon mudagan man. Nganong mahatlok man ang pastor pangutanon mudagan man. Kaming mga Katoliko di may mudagan kinaganahan may nga pangutanon may. Nganong mahatlok man ta pangutanon nga ni amat sa kamatuoran. Ang managan kanang wa sa kamatuoran. Munang lahi ang Katoliko og magprograma kay gusto ganahan nga pangutanon. Pero ang uban managan og pangutanon. Unsa ba na? Nahadlok mo nga pangutanon di mo preso? Manang pangutanan na mo? Kamu dihang mga labasira. Pagsuwat na mo sa inyong love letter. Ipadana din sa atong programa para ato dahil matubag. Niya ay mga ubang gigamit sa ubang reliyon bro na pinakon makapanakasaka sila sa kapalayan sa atong mga Igsoon Katoliko. Dayon sila nga musaway sa mga taga-Katoliko nga kini ko nga atong punto labi na sa Santos na Rosario gabalik-balik ko ang atong mga pag-ampo ngunang tagay ko ng landag ang atong mga Igsoon na mga Katoliko kay ini nga atong merkado karon daghaning mga Katoliko na atong mga kaigsunan hino naman po ibang lain reliyon ini pero talagsara Wow, taga Team Arbro kanang kabahin anang amingon sila unsa man ning mga pag-ampo sa Katoliko sige balik-balik. Tubag Ecclesiastes 3:15 gibutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Sa ato pagka ng pagbalik-balik ang Dios nagbuot ana. O prueba ana sa sinugdan sa kalibutan ang Dios nagbuot nga magbalik-balik pananglitan kanang adlaw. Kanang adlaw musubang, musalop, nagbalik-balik na kada adlaw. Na ay beauty sa pagbalik-balik kay kung ang adlaw di na musalop, di na magabi sige ra tagtrabaho ini. Kung sige ra punig, di na pud ni musubang, ngit kita pud pirme, makatuog na lang ta. So na ay beauty ang pagbalik-balik. Kada adlaw kapila ta mukaon. Mamahaw ta, mukaon ta.
Pagkapaniod to mukaon na pod. Pagkapanihapon mukaon na pod. Moingon ka, uy, nibalik na po sa pagkaon. Manghunong na ta sa pagkaon. Kaya kung mahunong na ta sa pagbalik-balik o kaon, mapatayin na ta. Kaya nagbalik-balik mo ang kaon, magbalik-balik kung kagpanotbras. Ayaw na panotbras, di ba puno na yung babakiki? Ganahan pa ba yung mga asawa mahalok sa imo? Dili na. So na ay beauty ang pagbalik-balik. O ang nagbuot ni Ana, ang Diyos. Ang pag-ampo mismo, ang Diyos ang nagbuot pagbalik-balik. Sa amin mabasa. So mala din sa Mateo Kapitulo 26, unsa man ang gihimo sa Ginoo. Mateo 26:24. Mibiya na usab si Jesus kanila og nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Ang Ginoo nagbalik-balik pag-ampo. Unang Korinto 11:1, sundugan ninyo ako kay nagsundo ko kay Kristo. Si San Pablo, kapila man po nagbalik-balik sa pag-ampo. Tubag. 2 Korinto Kapitulo 12 versikulo 8, sa makatulo nagampo ako sa Ginoo. So, balik-balik ko sa ampo. Og ang mga anghel sa langit nagbalik-balik sa pag-ampo way hunong adlaw gabi unsa bay lang gibalik-balik. Gipadayag Kapitulo 4 versikulo 8 mo kining atong mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Wala sila'y hunong. Paminaw ha? Wala sila'y hunong adlaw o gabi sa pag-ingon balaan, balaan, balaan ang Ginoong Diyos sa labing gamhanan kaniadto karon o umabot. Wala sila'y hunong adlaw o gabi sa pag-balaan, balaan, balaan. Nagbalik-balik sila. Nasuko bang Ginoo? May magina, hoy, hunong na mo, nabalik-balik na mo diha. Hangtod karon nagbalik-balik sila adlaw o gabi way hunong sa pag-ingon balaan, balaan, balaan. Wa masuko ang Ginoo sa ato pa, dili masuko ang Ginoo kung nagbalik-balik ta kung ato ning gipahinungod sa Ginoo. 11 kasukan sa Ginoo. Mateo 6:7 ang pagbalik-balik sa mga pulong nga walay kapuslanan. Kanang atong gibalik-balik unsa man na amahan namo. Mapusanan ba na? Mapusanan. Kaya gitudlo na ni Kristo. Mateo 6:9 hangtod sa 13, gitudloan ta ni Kristo sa pag-ampo sa amahan namo. Kuwa pa na ipuhos, wala na itudlo ni Kristo. So dili sayop ang pagbalik-balik, ang sayop pagbalik-balik sa mabutang way puhos. Kung ang amahan namo walay pulos, nan, kung tingana sa Bible. Kung wala na ipuhos. Pero nga nung ang malang tinuhan nagbitbit maghihapog Bible nga na amahan namo. So dili sayop ang pabalik-balik sa pag-ampo. Ang maghimaya ka Maria na na sa Bible. Tubag Lucas Kapitulo 1 versikulo 28 kama 40-42. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ka katalang kababayinan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Lucas 1:48 sukad karon ang tanan nga mga tao motawag kanako nga bulahan. Ganos sukad sa panahon sa mahal nga Birhen ang tanang tao motawag kanako nga bulahan. Sa ato pa mapuslanon dili sayop nga balik-balikon ang mga pulong nga mapuslanon. Ang sayop kadto mga pulong way pos. Sabi na inyong pamalikas ayaw na nagbalik-balika kay para na sa demonyo. Ang para sa Ginoo bisan balik-baliko nimo malipay ang Ginoo. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo adlaw o gabi gilitok kini sa mga anghel. Wa panahuman sila karon. Sige sila ibalan-balan. Wala masuk ang Ginoo man ipahinungod man sa Dios ang pagbalik-balik. Surtutan. Kung kayo mga igsoon, dili dahil sayop ng atong pagbalik-balik na ang beauty. Na ang beauty kay gani o magama magbata di man mapis kayo di magbalik-balik. Balik-balik og na kaya matagamtam kalami. Dahil bro na isuwatan na basa ko na kay basa ko nang gigalag purgatorio di para padugay na atong giskutan ang tulong purgatorio compound word derived from the word words and Torio derived from the word territorio, meaning lugar nga diha linisan ang tao. Kay naalagay middle state na ay dapat linisanan kay wa may makasud sa langit nga nailama sa sala.
unang Korinto 3:15, dunay kalayo nga latasan sa tao nga naay kaluwasan, dili na imperno, kay ang maimperno wa na may kaluwasan. Pero naay kalayo nga latasanan sa tao nga doon na pa'y kaluwasan. Gitawag na purgatorio kung linisanan sa makalag nga wala makabot sa saktong pagkabalaan. Naay gamay nga sala, dili may imperno, kung dili moagi sa proseso ang gitawag paghinlo o pagputli aron ang mga death of sins nga mo kinihinungdan nga mo sano sila sa langit, malinisan para makabot ang pagkabalaan. Without the holiness, kung wala ang pagkabalaan, imposible ang tao mahalangit. Hebro Kapitulo 12, versikulo 14. Ang puyo sa purgatorio, nga linisan ang tao, nga mawala ang lama hasala para takot siya nga makasulod sa walay katapusang kalipay sa langit. Mon ang purgatorio. Sunod pagkatana. Nga na bro. So na po pangutana pa na. Dili kay pangutana, pangutana dili kay pungot. Okay, napaday ato nga pangutana, palayag ko rin na to, nga mo yung pangutana. Lucas Kapitulo 1, 28, kama 41-42. Kanang Lucas 1:28 mao na ang giingon ni Anghel Gabriel during sa Anunciation didto ko sa Jerusalem sa Basilika of Anunciation sa balay sa mahal nga Birhen nga didto gipahibaw ni San Gabriel anghel sa Ginoo, miingon siya, maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Kanang giingon, ang Ginoong Dios anak kanimo, bulahan ka, katanang kababayin og bulan ang bungas mo sa Jesus, mo nang gilitok ni Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo. Misinggit siya sa paingon, bulahan ka, katanang kababahinan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Kay napuno man sa Holy Spirit. So ang napuno sa Holy Spirit, mo singgit nga bulahan ang mahal nga Birhen. Kana mga pastor, misinggit sila sa pag-atake sa mga Birhen. O sa man napuno nila? Napuno sila sa bad spirit. Wala napuno sa Espiritu Santo, napuno sila sa Espiritu Tonto. Mo nang musinggit sila nga takihon ang mahal nga Birhen. Kay kung napuno pa sila sa Espiritu Santo, sama sila ni Santa Isabel, modaig sa mahal nga Birhen, nga bulahan ka, katang kabayan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Muna'y kalahian sa napuno sa Holy Spirit o sa napuno sa bad spirit. Sunod pangutana. Okay, napaday pangutana. Uwang pangutana, halo, atong pagtagwatan o pangutana si Brad Paul. Hello. Dahil gayon nga, dahil nga tinuwa na kanay pasabot ang reliyon ko no, dili ko no makaluwas gawa man ningon siya nga Brad Diding nga aning reliyon wala reliyon nga makaluwas morning palihog ko no Brad Paul i-explicar ko na kay usap na siya ng gamiton sa ato mga ubang mga igsoon na lain sa pagtuo lain sikta na mo di na sila ma-explicar reliyon kay ilang i-explicar nga ang reliyon dili ko no makaluwas like ko no Brad Paul nganong nakaingon sila nga ang relihiyon dili makaluwas kay ang ilang relihiyon di man kaluwas ipang-among gayta nila mandamay man sila sa ilang relihiyon hindi makaluwas kaya kining atong relihiyon lahi man gitukod man sa manluluwas ang ila gitukod sa tao nga dili makaluwas nganong ila matadamay-damayon sa ilang relihiyon kung di na makaluwas ang ilang pamhawa mo diha di man na makaluwas nagtukod si Kristo bilihiyon o sumala pa sa Efeso Kapitulo 5 23-25 siya ang manluluwas sa iyang simbahan sa ato pa naaday iyang gitukod na iyang pagaluwason kamo kani mo tinukod ni Kristo di kin makaluwas sa iyong relihiyon mo nang paghawa na mo diha kanang pabilin mo ng relihiyon di makaluwas nga naa may tinukod sa manluluwas ug mao kana ang makaluwas mo na ang tubag sa pagutana.
Okay, salamat kayo, Brad Pen, no? Di na mo sakaya ng istorya nga why makaluwas. May mo din ang katuinan nga tinuod man ang istorya. Di magpuas kay lapinan na yung rebellion na tinukod ang tao. Dili tinukod o manluluwas. Wala di jud ay kaluwas. Mao na bro, manghawa na sa ladiha. Pamilya naman ang relihiyon na. Sayang na inyong pagpundo diha nga di man na makaluwas. Naay gitukod nga makaluwas. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Naa sa pundok nga iyang giluwas. Mao nang subject sa kaluwasan, mao nang miani sa kalibutan nagtukod siya og simbahan o kanang simbahan ang iyang pagaluwason. Mao na nga kung gusto kang maluwas, magpasakop ta sa pundok nga tinukod sa manluluwas. Biyain ang relihiyon nga tinukod sa taong di makaluwas. Unsa man ang relihiyon nga di makaluwas? Iglesia ni Cristo. Gitukod ni Manalo, makaluwas dili. Dili, wa gani sa maluwas sa kanser, ulcer. Wa sa makaluwas sa ulcer. Diha na hinoni mo ipa luwas ang imong kalag. Seventh Adventist, naluwas ba sa iyang patol? Wa. Nganong diha man mo ipaluwas ang imong kalag, wa gani sa kaluwas sa iyang patol. Mao na nga kadakong bangkaruta sa imong kalag, tumuduol ka sa mga pundok nga dili tinukod sa manluluwas. Kinahanglan kang mubiya diha sa pundok nga tinukod sa tao nga dili makaluwas. Pasakop sa pundok nga tinukod sa manluluwas aron ikaw pag maluwas. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.